Shalom. Okay, shalom mga kapatid. Isang pinagpalang araw ng linggo. Okay, so binabati ko po kayo ng isang mabiyaya at ligtas na araw ng linggo. So, andito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At the Gospel of today is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 10, verses 38 to 42. Glory to you, Lord. As they continued their journey, he entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary, who sat beside the Lord at his feet, listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me." The Lord said to her in reply, "Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary had chosen the better part, and it will not be taken from her." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, itong tagpo na ito kung saan ang Panginoong Kristo nang pumunta sa sabitan niya ay pinatuloy siya ng kanyang mga kaibigan. Itong magkakapatid na ito, si Lazaro, si Martha at saka si Maria ay mga kaibigan ng Panginoon. At nung dumating ang Panginoon sa Betanya, winelcome siya sinalubong ni Martha yung Panginoon. At si Martha, ang kaagad na ginawa ay ipinaghanda ang Panginoon. Pero si Maria, ang ginawa ni Maria ay naupo sa paanan ng Panginoon. So, sa itong dalawang magkakapatid, kung titingnan natin, ito'y mga makikita natin, sila rin yung naglalarawan kalimitan sa atin sa mga naglilingkod sa kasalukuyan. Tayo na mga naglilingkod ay most of the time makikita natin ang ating sarili sa dalawang ito. Kasi maraming mga naglilingkod na very occupied tayo sa paggawa. Most of the time, kahit sa gawain sa simbahan, we are mostly occupied sa mga gawain sa simbahan. Yung mga na ginagawa natin, mga meetings, mga activities, dami tayong ginagawa. But para tayo si Martha, busy. Yung isang part na ginawa ni Maria, yun yung hindi natin minsan nagagawa. Dahil nandun sa pagod na tayo sa paggawa, physically yung mga gawain. Kasi di ba kapag nagsiserve ka, marami talagang gawain. Pero but when it comes to listening to the Word of God or reading of the Word of God, ay most of the time napapabayaan natin.
So, kaya nga si Martha, napagod siya kasi or baka nag-worry siya na maaring gutom ang Panginoon galing sa ibang lugar, nag-mission, nag-preach ng Word of God. So, ang iniisip ni Martha na ipaghanda ang Panginoon ng pagkain, makakain. Pero ang ginawa ni Maria ay hindi siya tumulong, bagkus ay umupo siya sa paanan ng Panginoon. At kung titingnan natin mga kapatid, itong pag-upo sa paanan ng Panginoon ay isang pagpapakita na gusto ni Maria matututo sa Panginoon. Sapagkat ang ganong gesture, mga kapatid, noong panahon ng mga Hudyo, sa panahon na yon, ay it is a rabbi and a disciple gesture. Kapag umupo ka sa paanan ng Panginoon, ay kinukonsider mo na rabay ang Panginoon at ikaw ay estudyante or disciple. Ang disciple, alam naman natin na ang isang kahulugan ng disciple sa ating salitang wika, ating sariling wika ay natututo or learner or estudyante. So, nang nagreklamo si Martha na hindi siya tinutulungan ni Maria sa gawain doon sa kusina, sa paghahanda ng pagkain, ay nagreklamo siya sa Panginoon. At sinagot siya ng Panginoon, alalang-alala ka sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang mahalaga at ito'y pinili ni Maria at hinto'y hindi aalisin sa kanya. Sabi ko nga sa inyo kanina mga kapatid na most of the time, marami sa atin na ang sipag-sipag when it comes to doing mga gawain sa simbahan. Marami sa atin na masipag. But we neglect the Word of God, yung personal devotion natin sa Word of God. Kahit ito huwag kayong masasaktan, lalo na kung may manonood dito ng mga lectors and commentators. Kahit sa AMHC, sa LCP, marami na nagre-rely na lang doon sa misalet. Yun na lang yung kinakon nila, yung Sunday readings via misalet. They are not anymore opening their Bible. That is why marami mga naglilingkod, ang tagal-tagal na naglilingkod, but when it comes to opening their Bible, they are not familiar with it. Mga kapatid, yung iba dyan, pagkatapos nila mag-aral ng Basic Bible Seminar Level 1 and then Basic Bible Seminar Level 2, doon na, ayaw na nila doon umattend ng ibang mga formation. Doon may mga other pa naman na formation offered by the parish. Yun lang. Pero when it comes to personal devotion to the Word of God, we failed. Stop, Chumboy. We failed. Kaya, whereas dito sa Ebanghelyo ngayon ay kinukomend ng Panginoong Jesucristo na napakahalaga ang pakikinig sa salita ng Diyos. Come here, Chimboy. Hey. Ito, halika. Mga kapatid, napakahalaga ang pakikinig. Of course, ang si Martha is umupo siya bilang learner na tututo. Sa ating panahon ngayon, wala na ang Panginoon. But yet, He left to us the church, di ba? Iniwan niya sa ating yung simbahan. At na-compile na yung Bible, nasulat na yung Bible. So, ibig sabihin na meron na tayong chance to listen to the church
and to read the scripture. Kasi kung babasahin natin dun, kahit dun sa Romans chapter 10 verse 17, di ba? Memorize ng iba yan, sabi niya, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So kung titingnan natin, maintindihan natin na noong panahon na isinulat yan ni San Pablo sa mga taga-Roma, ay hindi pa na-compile ang Bible. Na-compile ang Bible noong 4th century niya, yung kabuuan ng Catholic Church. And then ang Catholic Church din ang naglagay ng pangalang Biblia. And then naglagay din later on, nilagyan ng mga chapter at mga verses. So Catholic Church ang naglagay. So ibig sabihin, yung Romans chapter 10 verse 17, kung i-apply natin sa kasalukuyan, sa ating konteksto, faith cometh by hearing, and reading of the Word of God. Diba? Sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig. Of course, we have the church. Kung, nabanggit ko na rin to na kung ikaw Katoliko, kung araw-araw ka nagsisimba at tamad ka magbasa ng Bible, sa loob ng 3 taon, ito narinig ko lang to sa mga pare din eh. Sa loob ng 3 taon, ay para mo na rin nabasa ang buong Biblia. Alam mo kung bakit? Kasi sa atin sa Catholic Church, meron tayong tinatawag na cycles of reading. Yung cycle A, cycle B, and cycle C. So every year ay ang ibang cycle yung binabasa na Ebanghelyo. Then year B, ang Ebanghelyo, iba na naman sa ibang babasahin naman. Either kay John, either kay Mark, or kay Luke. Years yan. So kung sa 3 taon ka nagsisimba araw-araw, you almost read the Word of God. Kaya napakalaga yung Word of God, mga kapatid. Kaya sinasabi niyo sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, na kung sa konteksto natin ngayon, since it was written in the 1st century, the Bible hasn't yet compiled in its entirety. Kung sa panahon natin ngayon, masasabi natin na faith cometh by hearing, and reading also of the Word of God. Amen? So yun yung sinasabi, kahit doon sa Romans chapter 15 verse 4, ito naman ay tinutukoy naman ni San Pablo doon sa mga kasaysayan na naitala ng unang panahon. Kasama na doon, of course, ang lumang tipan. Ang sabi dito sa Romans chapter 15 verse 4, pero it is not referred to the entire scripture pa noon. Kasi ang Bible nga, sabi ko sa inyo, na na-compile lang ng Catholic Church ang Biblia, ng 4th century na yung kabuuan. Kaya ang tinutukoy dito ni San Pablo is the Old Testament scripture. Ang sabi dito. Sa Romans chapter 15 verse 4, sabi niya, for whatever was written previously, yan mga kapatid, was written for our instruction, that by endurance and by encouragement of the scriptures, we might have hope. So yun yung nagagawa ng banal na kasulatan. Yun yung nagagawa ng kasulatan. Ng mga kasulatan sa atin, ng banal na kasulatan. Kung gagamitin natin ito sa konteksto natin ngayon, na kapag binabasa natin ang Word of God, talaga nagkakaroon tayo ng pag-asa. At kapag nagkakaroon tayo ng pag-asa, diyan na yun papasok yung magkakaroon tayo ng pananampalataya. At itong Romans 15:4 na ito ay may ugnay din natin doon sa Romans chapter 10 verse 17. Kaya nga, kinumend ng Panginoon yung ginawa ni Maria na makinig. Nang nakinig siya sa Panginoong Kristo. Stop! Yan. Then, so, si Maria, umupo siya sa paraan ng para matuto.
So, kung titingnan natin, dapat bilang mga naglilingkod sa Panginoon, hindi lang tayo katulad ni Martha, that we are busy in many things, yet we have no time to have a devotion to the Word of God. Kasi mga kapatid, kung wala tayong devotion sa Word of God, paano natin maisasabuhay ang salita ng Diyos? Di ba? Kaya there are times, there are mga workers or mga servant, sabihin natin workers, okay, workers, panggagawa sa ubasan ng Panginoon. There are workers na ang tagal-tagal na naglilingkod ay yung pag-uugali ko minsan, bagsak pa rin. Kasi walang personal devotion sa Word of God. Although, naririnig naman nila yan na may mga pangangaral naman patungkol sa pag-uugali, patungkol sa pamumuhay. Maybe it is their choice already. Stubbornness na tinatawag. Pero mas mahalaga, kapag hindi lamang sa panahon natin ngayon, lalo na kaya nga niloob ng Panginoon na in the 4th century, makompile yung buong Biblia ng simbahan ng Catholic Church for us to read, for us to have a devotion, for us to have a time to reflect and read the Bible, the Word of God. Di ba? At yun nga sinasabi sa Romans 15:4 na isinulat ito para sa ikatututo natin. Stop! Come here. And then, get sa lumang tipan, mga kapatid. Get sa lumang tipan. Ang instruction sa kanila is napakalinaw, mga kapatid. Ito sabi dito sa Joshua chapter 1 verse 8. Di ba si Joshua noong siya na yung namuno sa nag-lead sa bayang Israel after ni Moses, kasi si Moses namatay na. So si Joshua ang nag-succeed kay Moses. At sinasabi dito sa So Joshua chapter 1, Joshua chapter 1 verse 8. Ano sinasabi dito? Stop that boy. Yan. Gusto umakyat kasi may na-inhit kami na isang babae na aso sa taas. Okay. Ang sabi dito sa Joshua chapter 1 verse 8, kahit sa panahon ng lumang tipan, kahit sa panahon ng mga ng Old Testament, napakahalaga na yung Word of God. Stop! Yan yung ano natin. So, yan yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2-4 na preach the Word of God, whether convenient or inconvenient. Yan, kung yung inconveniences yan, mga kapatid. Sabi dito sa Joshua chapter 1 verse 8, maging sa Old Testament, ito na yung instruction sa kanila. Sabi dito kay Joshua, keep this book of the law on your lips, recite it by day and by night, that you may observe carefully all that is written in it. Then you will successfully attain your goal. So napakahalaga ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig sa salita ng Diyos, pagninilay sa salita ng Diyos. Kasi paano natin maisagawa nga at maisabuhay kung wala tayong alam na salita ng Diyos, mga kapatid? Di ba? So that is why, from Old Testament pa lang hanggang sa New Testament, yung encouragement for us is to read, reflect, meditate, and listen. Then pagkatapos mapakinig, isagawa. Kasi, paano mo maisagawa ang isang bagay na hindi mo alam? So, ibig sabihin, ganun kahalaga na maliban sa pakikinig, ay nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Pag galing mo sa chapel, pagdating mo sa bahay, kung may time ka, buksan mo pa rin yung Bible mo, i-read mo, or mabasahin mo uli yung binasa doon sa chapel.
may Bible guide na pinamimigay sa mga simbahan, di ba? Sa parokya, may Bible guide tayo, daily Bible reading guide. Meron tayong daily Bible reading guide, mga kapatid. Then, pagdating mo sa bahay, babasahin mo. Kasi para ito katulad dito sinasabi dito ng Panginoon kay Joshua. Sabi dito, keep this book. Okay. Sabi dito ng Joshua chapter 1 verse 8, sabi dito, keep this book of the law on your lips. He is referring to Torah, the Jewish laws. Kasi hindi pa naman ito kabuuan ng Biblia, mga kapatid. Pero kung gagamitin natin ito sa ating konteksto, of course, magagamit na natin ito na ang buong Biblia na yung gagamitin natin. Okay. On your lips, recite it by day and by night, that you may observe carefully all that is written in it, then you will successfully attain your goal. So, ganun, mga kapatid. So, ibig sabihin, dapat nagbabasa na tayo ng salita ng Diyos. Okay. Nakikinig, maliban doon sa pakikinig. Kasi dapat nagbabasa, nakikinig, nagninilay. Then after that, nagsasabuhay. Kasi kung hindi ka nakikinig, hindi ka nagbabasa, ano yung isa sa buhay mo? Diba? That is why it was very clear instruction kay Joshua na naging kapalit ni Moses. Diba? So, napakahalaga. Kaya nga, maging si St. Paul, sa kanyang kapanahonan, sinabi niya na what was written in the old was written for our instructions because by reading in it, ay natututo tayo. Okay? Romans 15:4 and then Romans chapter 10 verse 17. That is why ganun na lamang na kinumend ng Panginoon ng higit. Hindi niya naman binaliwala yung ginawa ni Martha, mga kapatid. But mas kinumend niya yung ginawa ni Maria ng higit. Okay? So, bakit? Bakit, mga kapatid? Kasi, ipinapakita ng Panginoon na yung sinabi niya doon sa Matthew chapter 4 verse 4, di ba? Ipinapakita niya lamang doon na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ganon kahalaga yung Word of God. Di ba? At yan, sinabi din ng Panginoon sa John chapter 6. Sabi niya, gumawa kayo hindi para sa tinapay na nabubulok, kundi sa tinapay na nagbibigay buhay na walang hanggan. Di ba? Sinabi niya yan sa mga tao. Kaya kayo sumusunod-sunod sa akin dahil sa nabusog kayo ng tinapay. Then, sinabihan sila ng Panginoon, pero gumawa kayo. Basahin natin ang mga kapatid. John chapter 6 yun Hanapin natin. So, ibig sabihin, tayo ng mga Kristiyano, tayo ng mga mananampalataya, tayo ng mga tagasunod ni Kristo, ay gumagawa, hindi lang dapat para sa tiyan natin. Kasi nga, sinabi na ng Panginoon dun sa Matthew chapter 4 verse 4, na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yan. Okay, basahin natin yung sinabi ng Panginoon dito sa John chapter 6, mga kapatid. Okay. John chapter 6 verse 26, sabi nito. Yung mga tao kausap dito ng Panginoon, sabi niya, Jesus answered, okay,
Jesus answered them and said, Amen, amen. I say to you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Yung mga tao pala sumusunod sa Panginoon. Hindi dahilan sa mga miracle, kundi nabusog. Kaya nga, di ba, gusto nilang kuning hari ang Panginoon. Kasi biro mo kung hari ang Panginoon, lagi silang busog. Okay, sabi dito. Then, dinugtong ng Panginoon, sabi niya, do not work for food. Yan, ito na, di ba? So may ugnay-ugnay na din sa sinasabi natin. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father God has set his seal. Okay? So, gumawa daw tayo, John chapter 6 verse 29, gumawa daw tayo, okay? So verse 27, John chapter 6 verse 27, do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life. Okay? So ibig sabihin, na dapat palagahan din natin yung spiritual life natin. Hindi pwede na, gawa na lang ng gawa, pagdating ng mga meeting, andun yung kainan. Pero yung parish priest namin, sabi niya, in every meeting, bago mag-start dapat ang mga meeting, dapat ang sentro ang Word of God and prayer. Kasi pagkatapos ng mga meeting, katulad nung kahapon, may information yung inatinan yung asawa ko sa mga officers, ng mga communities namin, ng mga chapels, despite ng maulan. Pag-uwi, may daladalang baon. Pero beside that mga kapatid, is andun dapat yung pagpapahalaga sa Word of God. Na bago mag-start yung meeting, the Word of God must be read and be reflected. Kaya nga sa amin, every time na hanggat mahaba yung oras, ay ang ginagawa namin ay nagtawag dito, magbabasa muna ng gospel. Then after that, magkakaroon ng short sharing. Magkakaroon ng pagbabaginan. Hindi pwede na meeting ka na lang kagad. Then there are times na wala pang mga opening prayer, wala pang gospel reading, and then walang closing prayer. Parang naging secular meeting na lang. Samantala ito sinasabi ng Panginoon, di ba? Nabanggit natin kanina. Matthew chapter 4 verse 4, Romans chapter 10 verse 17, Romans chapter 15 verse 4, Joshua chapter 1 verse 8, at ito ngayon yung sinasabi ng Panginoon, John chapter 6 verse 27, na gumawa tayo para sa pagkain hindi nasisira. Kasi yun ang rason, yun yung sinasabi sa Matthew chapter 4 verse 4, mga kapatid. So, kapag gagawin natin na para bagang wala nang buwang yung salita ng Diyos sa atin, lalo na yung mga taong hindi nagsisimba. Yung mga taong hindi nagsisimba, wala nang panahon sa pagsisimba. Alam niyo, may binanggit sa Biblia, mga kapatid, these people, ang mga taong ito, na wala nang panahon sa pagsisimba, puro na lang trabaho ng trabaho. Alam niyo ba, may binanggit sa Biblia na sinasabi dito na ang kanilang dinidiyos ay ang kanilang tiyan. So, kung trabaho lang tayo ng trabaho and we do not give time to the Word of God, sinasabi ng Biblia na dinidiyos daw natin ang ating mga tiyan. Hanapin ko, mga kapatid. Okay, hanapin ko muna, mga kapatid. So gusto ko lang i-share sa inyo. Na kapag very occupied ka na sa trabaho, sa work, if you are so occupied already with your work,
and you have no time for the word of the Lord. Sabi ng Biblia na ang dinidiyos mo yung iyong tiyan. So kung ang tiyan mo lang dinidiyos mo, so ano? Matay ka, kapatid. Okay. Kaya hanapin ko, mga kapatid. Kasi naano ko yan, na-recite na ano ko na yan dati na share ko na rin yan sa'yo. Father Eric Santos. Dumaan sa atin si Father Eric Santos. Okay. Sa Philippians chapter 3 verse 19, mga kapatid. So kapag ang ginagawa natin, we are fully occupied with our work, mga kapatid, and we have no time anymore sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pagdinilay sa salita ng Diyos, sa pakikinig sa salita ng Diyos, at pagsasabuhay nito, ay ito na yung sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. Sabi dito, okay, ito take note ng sinabi ang kapahamakan ang kahihinatnan nila, yan. Kapag you have no time, you have fully occupied with your work, and you have no time for the word of the Lord. Chimboy, stop that. Come here. Come. And you have no time for the word of the Lord. You are fully occupied with your work. Ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Sabi nila, kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila, okay, take note ang hilig ng kanilang katawan. Okay? Ikinararangal nila mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang ipinag-uukulan lang nila ng panahon ay ang mga bagay na panlupa. So you see, if you are just working and working and working, and you have no time for the word of the Lord, then mga bagay na panlupa lang, kapahamakan daw ang ating mararating. Kasi sa English translation nga, ang sabi nyo, their God is their belly. Ang Diyos nila ay kanilang hilig ng kanilang tiyan. Ang Diyos nila ay kanilang tiyan. O, di ba? Kapag trabaho ka lang ng trabaho para makakain, trabaho ka lang ng trabaho para sa pangangailangan mo. Ibig sabihin, yung dinidiyos mo yung tiyan mo, o dinidiyos mo yung sarili mo, and you have no time for the Word of God. Kapahamakan daw ang ating aabutin. Okay, sabi dito, ibasahin natin ulit kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila yung hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay mga bagay na panlupa. Ito yung karugtong, mga kapatid. Sabi sa karugtong, sa verse 20. Ito yung dahilan yung verse 20 na bakit kinakailangan natin mag-devote or magbigay ng devotion, magbigay ng panahon sa Word of God, mga kapatid. It is because, ito yung sagot, mga kapatid. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating tahanan. Okay? Ang tunay nating tahanan. At mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. So you see, that is why hindi pwede na trabaho ka lang ng trabaho and you have no time to the Word and to the Lord. So, hindi pwede, mga kapatid. Kasi, ang buhay natin, sa English na dito, sa English, itong Philippians chapter 3, verse 20, we are alien
We are just alien and passing by in this world. Ibig sabihin, dapat talagang paglaanan natin ang spiritual nating buhay. Hindi pwede na puro lang trabaho ng trabaho. Okay? Trabaho ka ng trabaho, o trabaho ka ng trabaho para sa mga anak mo, ibinibigay mo kanilang pangangailangan, financially, yung pag-aaral nila. Pero when it comes to shaping their morality through the Word of God, ay wala. Ay pagdating ng araw, ano mangyayari? May napanood na ako na video yan. Trabaho siya ng trabaho sa ibang bansa. Nung hindi na siya makapagtrabaho, matanda na siya. Pinapalayas pa siya ng anak niya sa bahay niya. Saan siya nagkulang? Naibigay niya yung material na pangangailangan ng anak niya. Pero yung pang-spiritual na pangangailangan ng anak niya, he failed to give it. So ano nangyari? Wala. Dapat ma-shape. Hindi pwede na naibibigay mo sa kanila yung kanilang material na pangangailangan, yet their spiritual needs ay hindi mo may ibibigay. Pagdating ng araw, ay kalulungkot mo yan, kapatid. At bilang mga Katoliko, ginakailangan talaga natin pag-aralan din ang salita ng Diyos, ang ating pananampalataya. At ito'y dapat na ituro talaga sa mga anak. Sa mga anak ninyo, sa mga anak. Kasi katulad nung kwento ng isang pastor. Yung kwento ng isang pastor na si Brother Noe, na sinabi sa kanya nung isang magulang, umiiyak. Sabi niya, Brother Noe, yung anak ko, binigyan ako ng ultimatum. Ang sabi niya, pag hindi ako mag-convert sa sekta niyang sinalihan, ay puputulin niya na yung support niya sa amin ng tatay niya. See? So, saan sila nagkulang? Yung bilang magulang, nagkulang sila doon sa yung inaral nila yung salita ng Diyos at kanilang itinuro sa kanilang mga anak. Oy, si Brother Bo Gakrama, ang kapatid nating dating international pastor ng Presbyterian Ministry, na nag-convert sa Catholic Church. Ayan dito. Ay, Brother Bo, kumusta? Akala ko hindi mo na ginagamit yung TikTok account mo. Okay. Ayan, mga kapatid, i-follow nyo si Brother Bo BG Gakrama. Siya ay international pastor, naka-base sa South Korea nang bago siya nagbalik sa Catholic Church. Asawa niya, pastora din. Nag-convert sila pabalik sa Catholic Church. Ayan. Ayan, Brother Bo, ang title ko dito is Preaching in the Wilderness Series. Alam naman natin, nagbagamat napakalawak nitong TikTok. Alam na, dumadaan-daan lang yung mga tao. Pero alam natin na marami din mga tao dyan na hindi mo nagtatap ng screen, yet andyan sila nakikinig sa atin. So kaya tuloy lang natin, ginagawa natin, tuloy lang natin. Tinutuloy ko lang kasi yun yung sinasabi doon sa 2 Timothy chapter 4, di ba? 2-4, na preach the word of God, whether inconvenient or inconvenient, in season or out of season. Kaya natin ito ginagawa. So, yun mga kapatid, na bilang mga Katoliko, ay dapat meron talaga tayong devotion sa Word of God. Meron talaga tayong panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At alamin natin ang ating pananampalataya. Kaya,
tingnan nyo kaya tingnan nyo, karamihan sa mga nagko-convert sa ibang sekta, Chimboy, ayaw mga Katoliko na walang alam sa kanilang pananampalataya. Whether you like it or not. Kaya nga meron na buong kasabihan, hindi ko alam kung sino ang original nito. Sabi niya, weak Catholic. Stop! Hey! Come here. Sabi niya, weak Catholics become Protestant. But strong Protestants becomes Catholic. Alam niyo kung bakit nabuo yan, mga kapatid? Kalimitan ng mga nag-convert sa iba't ibang mga sekta, name it, sa lahat ng mga sekta at denominasyon dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Kalimitan ng mga nag-convert dyan ay mga ignorante ng mga Katoliko sa kanilang pananampalataya. Ignorante, masakit na salita yun, pero ignore. Ang root word is ignore. Innocent or ignorant of their Catholic faith. Kaya nagko-convert sa iba't ibang mga sekta. Pero alam nyo ba na yung sinasabi, bakit strong Protestant becomes Catholic? Kasi, sa panahon ngayon, i-check nyo. Baka akala nyo nagsisinungaling ako. I-check nyo yung Coming Home Network Incorporated or Journey Home sa YouTube. Journey Home AWTN. Tingnan nyo doon. Yung mga nagko-convert pabalik sa Catholic Church ay mga informed or mga learned mga protestante. Kalimitan doon mga pundador ng mga sekta at denominasyon. Yun nga yung dumaan sa ating kanina, si Brother Bo Gakrama. Founder siya ng kanyang sekta. And then nakabase siya doon sa South Korea bago siya nag-convert pabalik sa Catholic Church. Iniwan yung kita. Iniwan yung pinundar niya na simbahan. Yung mga magamit niya na magaganda, hindi niya na nakuha. Diba? So lahat naman na convert pabalik sa Catholic Church, mga pastor, mga degree pa nga, mga abogado, mga theological degree, mga pundador ng kanilang sekta, head pastor ng kanilang mga sekta, bumalik sa Catholic Church. Kaya napaka-importante mga kapatid, yung pag-aaral, pakikinig, pagninilay, at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kasi kung tapat ka na Katoliko, kung faithful Catholics ka in reading the Word of God, in listening to the Word of God, there is no chance for you to convert sa ibang sekta at denominasyon. Kapag you are reading continually, may consistency, hindi lamang ang mind mo ang mapoform, kundi pati ang puso mo. Kasi, kapag araw-araw mo mababasa yung Word of God, hindi pwede na pag binasa mo na hindi mo dapat isang buhay. Talagang dapat mo isang buhay, mga kapatid. Kaya nga, bilang Katoliko, for you not to be led astray also, dapat umattend ka ng, bago ko magbasa ng Bible, umattend ka ng mga seminars offered by the church, katulad nung Basic Bible Seminar. Level 1 to 3. Hanggang level 3 yan. Then sa amin dito sa diocese namin, after ng Basic Bible Seminar level 3, meron mga tinatawag na Lay Ministry of the Word. So, dati 13 Saturdays yan. Pag-aaralan namin yung Revelation to Genesis to Revelation.
Ngayon, ginawa na lang 5 Saturday. Pero may other formation pa, yung tinatawag na hapag-asa. May mga online seminars pa continuously. Dito sa diocese namin, meron Martes every Wednesday. 8 p.m. Hindi nga ako nakaka-attend. Hindi lang ako nakaka-attend. So yun mga kapatid, napakahalaga yun na pag-aralan natin yung ating pananampalataya, especially yung mga parents. Kasi kung hindi nyo pag-aralan yung pananampalataya nyo, bilang Katoliko na mga magulang, at ituro ito sa inyong mga anak, pagdating ng araw malulungkot ka. Baka ang anak mo mapunta sa iba't ibang mga sekta. Kung mapunta nilang sekta, yung mga sektang hindi magkakasundo, ano yung mga Jehovah's Witnesses? Yung MCGI, INC 1914. Hindi sila magkakasundo, mga kapatid. Ano mangyari sa relationship sa pamilya? Diba? So that is why napakahalaga na pag-aralan natin ang ating pananampalataya, pag-aralan natin ang salita ng Diyos, basahin, pagnilayan, at isabuhay, mga kapatid. So that is by now, shalom mga kapatid, paumanhin sa ingay ng aking dugdog na si Chimboy, ang isang pogi at mabait na dugdog. Maingay kasi gusto niyang umakyat sa taas. So that is by now mga kapatid. So, pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Kasi sinasabi nga sa Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Ibig sabihin, napakahalaga pala ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, sapagkat ito'y ilaw sa ating mga buhay. So that is by now mga kapatid. Shalom. At basahin ko pala itong sandali, baka dito. At gusto ko rin basahin sa inyo yung introduction ito. Gusto ko yung introduction ng ano eh. Hindi ko lang alam kung andito mga kapatid. Ito sa prolog ng Gideons International. Ito, kasi naging baptist nga ako mga kapatid. Ang Bible ko, King James. Itong sa prolog nila dito sa second one, dito sa cover, mayroong nakalagay dito. Ito sinasabi mga kapatid. Basahin natin para hindi naman ang protestante naman kasi hindi naman, although they are not in full truth, pero hindi sinasabi natin sa Catholic Church na ang mga separated brethren naman natin na hindi naman may mga truth naman sa kanila, hindi naman natin ma-deny yan. Pero yung fullness of truth, of course, sa Catholic Church, ito yung sinasabi dito sa intro ng King James. Babasahin ko, gusto ko sa inyong babasahin. Sabi dito, the Bible contains the mind of God, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. Its doctrines are holy, its precepts are binding, its histories are true, and its decisions are immutable. Read it to be wise. Yan. Ang ganda ng nila dito, ng encouragement. Ito yung almost na-memorize ko ito nung nasa baptist pa ako. Kasi naging baptist na ako mga kapatid eh. Sabi dito, read it to be wise, believe it to be safe, and practice it to be holy. Yun, yung binabanggit natin kanina. It contains light to direct you. Yun yung sinabi rin natin kanina na bago natin basahin ito, Psalm 119 verse 105. Food to support you. Yun yung sinabi natin kanina. Matthew chapter 4 verse 4 and John chapter 6 verse 27. Okay? And comfort to cheer you. Comfort. Nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yun yung Romans 15:4, binanggit din natin kanina. Okay? And then, it is the traveler's map. Traveler's map natin. The pilgrim stop, tungkod. Mag-stop protection. Pang tungkod natin para hindi tayo madapa. Okay.
the pilot's compass, the soldier's sword. Okay, pilot compass, soldier sword, sabi niya. And the Christian's charter. Here, paradise is restored, heaven opened, and the gates of hell disclosed. Okay, Christ is the grand subject, our good the design, and the glory of God its end. It should fill the memory, rule the heart, and guide the feet. Read it slowly, ayan, ito yung instruction nila. Frequently and prayerfully. It is a mine of wealth, a paradise of glory, and a river of pleasure. It is given you in life, will be opened at the judgment, and be remembered forever. It involves the highest responsibility, will reward the greatest labor, and will condemn all who trifle with its sacred contents. So, yun yung sinasabi dito sa King James Version, ang Biblia ng mga protestante. King James Gideon's International, basahin niyo yung intro nila. Ang ganda. Sabi ko nga sa inyo na sa Catholic Church naman, hindi naman kinikilala naman ng simbahan na there are truths naman sa mga separated brethren natin. Pero yun nga, ang fullness of the truth is in the Catholic Church. So, ang fullness of the truth is in the Catholic Church. So, kaya nga, sa ngayon, sabi ko nga sa inyo, katulad ng isa nating kapatid kanina na dumaan, na international pastor nag-convert sa Catholic Church. Kasi, yun yung binanggit din natin kanina, na weak Catholics becomes Protestant, while strong Protestants becomes Catholic. So, pag-isipan natin yan. Why these mga learned, mga educated, mga matatalino na mga pastors converted to the Catholic Church or reverted to the Catholic Church? Hindi dahilan sa any monetary promises of the Catholic Church, but it is because of the truth. As a matter of fact na, sinabi ko sa inyo kanina, na pag mag-convert ng mga pastor talagang magsasakripisyo sila. Magsasakripisyo talaga. Kasi hindi naman natin practice yung, hindi naman masyado sa atin tinuturo yung pagbibigay. Sa kanila may ikapo, may love offering, maliban sa ikapo, may love offering, mga kapatid. Isang example dyan. Bago tayo magtapos, si Brother Nuedora, nung bumalik siya sa Catholic Church, nawala sa kanya lahat. Even yung relationships niya sa pamilya niya, nasira. Nahira, mga kapatid. Naghirap talaga siya ng almost 2 years. Kahit yung bata na si Brother James, kung sino, Brother James ng Davao, ay ang preacher ng born again. Di ba? Noong nag-convert siya pabalik sa Catholic Church, sinakwil siya ng pamilya niya. Ang nangyayari sa kanya, natutulog na lang siya sa mga kalsada. Ganon. Maraming pagtitiis ng mga tao nag-convert pabalik sa Catholic Church. Stop! Sign off na ako, mga kapatid. Maingay si Chimboy. Halika rito. Come. So, sa lang that is by now, mga kapatid, maraming salamat sa mga nag-tap ng screen. Maraming salamat sa mga nag-likes, 160 likes. Yung mga nag-tap ng screen kanina, dumaan. Maging si Father Sanchez, Eric Sanchez, Santos. Then, yung kapatid natin na pastor na bumalik sa Catholic Church, nagdumaan din kanina. At yung mga separated brethren natin, si Kawikaan 15.3 kanina na member ni MCGI, ni Brother Eli Soriano, dumaan din kanina. Sakita si Reverend George Sabay. Ito yata, Reverend si George Sabay. Siya siyang deacon. So,
Okay. Signing off na pala ako, mga kapatid. Shalom. And that is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. May the name of the Lord be praised and glorified sa ating mga buhay. Bye-bye mga kapatid.